Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, pinalayas ni Jesus ang isang demonyong sanhi ng pagkapipi ng isang lalaki, at ito'y nakapagsalita na mula noon, nang gilalas ang mga tao. Ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghan. Papakilala na ang Diyos ang sumasa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghihimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mapanatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila din ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugan dumadating na sa inyo ang kapangyarihan ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasasandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib, ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit sa malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ipinakita ni Jesus na ang kanyang kapangyarihan ay mula sa Diyos at hindi kay Satanas. Sa ating buhay, may patuloy na labanan sa pagitan ng mabuti at masama. Dapat nating piliin ang panig ng Diyos at magtiwala sa kanyang kapangyarihan. Ang hindi panig kay Jesus ay laban sa kanya, kaya tayo ba'y tunay na nasa kanyang panig? Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ako ng lakas upang laging piliin ang mabuti. Huwag mo akong hayaang malinlang sa kasamaan at pagdududa. Naway mananatili akong tapat sa iyo at maging instrumento ng iyong pagmamahal. Palakasin mo ang aking pananampalataya upang ipaglaban ang iyong katotohanan. Amen.